Magandang araw sa ating lahat. Ito, may share ako sa inyo. Nag-repair tayo ng water dispenser. Bali, ang problema niya ay faucet kasi tumatagas daw yung tubig. So, okay na itong water dispenser. Bali, yung ginawa natin ay nagpalit po tayo ng faucet sa hot side. Tapos, nag-deep cleaning din tayo dito sa water dispenser. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nagiging power consumption ng water dispenser kung ito ay ginagamit. O ibig kong sabihin, kung ang hot at saka cold function ay naka-turn on, ano yung kanyang nagiging power consumption. So, dito gumamit tayo ng digital wattmeter na i-plug in na natin sa power source para sukatin ang power consumption nitong water dispenser. Ngayon, i-turn on natin yung cold function. So, dito makita natin na yung power consumption nitong water dispenser, pag naka-turn on ang cold, ay mababa sa 100 watts. Yan po ay nasa 67 watts. O yan. Ayan po yung kanyang power consumption. Ngayon, i-turn on naman natin itong heater o yung hot. Tingnan natin ang power consumption. Ayan, umabot na siya ng 514 watts. Yun. So, ibig sabihin, mas malakas ang konsumo sa kuryente ng water dispenser pag naka-turn on ang heater. Mas malakas siya kaysa sa cold function. Dito ipinapakita ko sa inyo na ang water dispenser ay gumagana kasi makikita natin dito sa kanyang mga indicator yung mga umiilaw na LED. So, bali, okay na itong water dispenser, ready for release na ito. So, dito, i-share ko lang yung nagiging power consumption ng water dispenser kung ang cold at saka hot function ay naka-turn on. At ito naman po ay gumagana. Ayan, subukan natin. Dito din sa hot. O yun. So, wala nang tagas ng tubig. Tapos, medyo mainit na yung yung tubig dito sa baso. So, okay na ito. Ayan, nasa 500 watts mahigit pa rin yung power consumption ng water dispenser. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan nyo naman, paki-like and share. Paki-subscribe na rin.